Hi guys! For today's vlog, so itutur ko naman kayo sa Padua City or sa Italian words na Padova here in Italy na tinaguri ang very curious city in terms that both scientific innovation and religious tradition. First na pupuntahan natin ang Prato della Valle na merong 90,000 square meter. It is the largest square in Italy and second largest in Europe na merong 78 statues ng mga philosopher, scientists na connected sa Padua. They are represent famous people here in Padua before. Sila itong nag-iwan ng marks ng history and culture of Padua. And today, napakaraming tao guys. Nanonood sila ng nagakanta dito sa gilid ng fountain. Padua claims to be the oldest city in northern Italy. It was founded in 1183 BC by the Trojan prince Antenor, the mythical hero, and ang Padua guys is 430 years old than Rome. And Padua guys, na known sila as first world-class street artist. Second na pupuntahan natin ang Padua Cathedral or yung tinatawag nila na Santa Maria Assunta Basilica. So, the first cathedral of Padua was built in the 4th century. Tara guys, pasukin natin. Grabe, napakalaki at napakaganda ng church na ito guys, ng katedral. At lalo na yung mga Station of the Cross nila, napakaganda. Napakaganda ng pagkagawa, all stone, lahat. Napakaganda ng place kung saan mo siya makita. Tapos marami ka pang makita sa loob. Itong katedral na to guys ay makikita natin siya sa unahan ng Prato della Valle Square na noon daw guys, noong 1767, the square which belongs to the monks of Santa Agustina and became the public property of the city of Padua noong 1775. Ayan guys, ito yung loob ng cathedral, yung altar, yung Station of the Cross, yan mga Station of the Cross, yan sila. Napakaganda guys. So next naman na puntahan natin guys ay ang tinatawag nila itong Piazza della Erbi. It was the commercial center of the city, also known as the Square of Herbs. Is a charming and historically significant square here in Padova. So this square guys is occupied all of selling shops, all kinds of goods, mga coffee shops, lahat. At dati daw noong unang panahon is vegetables market ito siya. So katabi ito siya ng Piazza della Fruta na tinagurian silang Twin Square. At ang next naman guys ay dito din natin makikita ang pinipilahan ng napakaraming tao. So ito lang naman yung ice cream shop dito sa Padova. So kung magpunta kayo dito sa Padova guys, please tikman nyo ang ice cream na ito. Napakasarap. Ayan, proof yan guys na napakaraming nagapila. Pinipilahan talaga siya guys. Kahit yung tapos na kami, napakahaba pa rin yung pila niya. So ayan, napakarami nilang mga flavor like fruits, with fruits, tapos merong chocolate, vanilla, lahat. So yung in-order ko is yung watermelon, chocolate at saka yung vanilla. Kasi sa isang cup, tatlo yung flavor na ilagay nila. So bali, it's your choice kung ano ang gusto mo. So tikman na natin guys. Sa dami ng tao guys, wala kaming space na pwede naming upuan. So, dyan lang kami sa gilid. And after, ayan, habang naglalakad kami, si Olivia may nakitang aso. Napaka-dog lover talaga ni Olivia. So, ayan guys. So, papunta naman tayo sa Piazza di Signori dito sa Padova. So, napakaganda ng lugar ng Padova guys.
Course na famous sila, it's because of the Saint Anthony preserved body inside the church. Dun talaga sila nakilala, guys. So mamaya pupuntahan natin yung pinakalas natin yung kay Saint Anthony. So before that, dito muna tayo sa Piazza di Signori. Piazza di Signori is a beautiful square and historic center of Padua with the famous bell tower and of course the astronomical clock tower nila, yung napakagandang clock tower. Ayan. So this square, guys, arose in 14th century. So dito din natin makikita kasi nga 'di ba historic center siya. So dito natin makikita yung mga statue ng mga Italian writer at ang iba pa. So next, puntahan naman natin kasi gutom na. Dito tayo sa Akasaka Sushi Eat All You Can. Napakaganda, guys. Napakasarap ng mga food nila, promised. Kung magpunta kayo ng Padua, guys, please mag-Google Map kayo kung saan makita itong Akasaka Sushi na restaurant na ito na Eat All You Can. And of course, guys, I just want you to know that hindi lang sushi yung sa menu nila, lahat. Napakarami. Merong mga chop suey. Of course, may rice. Lover ako. So, rice. May mga vegetables. Merong mga french fries. Yung mga shrimp. Tapos, may mga lumpia sila. Ito parang Shanghai. Tapos, of course, meron silang seaweeds. And of course, ang mga specialty nila na mga sushi na merong tuna. So, ayan. After kain, guys, proceed tayo sa Palazzo del Bu University. Pinakasikat na university sa buong mundo because this corner, a monument dedicated to Galileo Galilei. Dahil dito sa university na to, nagturo ng 18 years si Galileo ng mathematics and physics here in Padua. At dito ngayon nagmamasteral ang daughter-in-law ko, guys, at nag-entrance exam ng perfect score. Grabe, maka-proud. And merong wishes stone. So si Olivia lang yung naghulog ng coins. So, Galileo Galilei is the astronomer na siya lang naman, guys, ang unang nakadiscover na ang ating mundo o ang ating earth ay bilog. And of course, our last is the Basilica of Saint Anthony na tinatawag nilang Basilica del Santo, na is one of the famous and visited sanctuaries in the world na merong 6.5 million visitors a year. Alam nyo ba, guys, na sa lahat ng church na pinasok ko, ito yung pinakamaganda at pinakaano talaga sa heart ko kasi nga 'di ba believers ako ng mga santo. So grabe yung feeling, grabe, napakaganda ng feeling. So during sa pagpasok namin nag-mass si Father. So this stoning church is dedicated to Saint Anthony, patron saint of the lost. Was built between 1232 and 1310, incorporating the small church of Santa Maria Mater Domini. A year after na namatay si Saint Anthony, the church became a pilgrimage destination and the site of the miraculous phenomena. Dahil Saint Anthony was canonized by Pope Gregory just year after his death. So yan, guys, pila tayo. Napakahabang pila, napakaraming tao kahit dun sa labas. Napakarami pang nagaantay kasi nga ginaano lang nila yung pila. Ginakontrol nila kasi merong pari doon sa harap ng body ni Saint Anthony na nagabantay. So alam nyo ba, guys, habang nagapila, mafe-feel mo talaga yung as in kakaiba yung feeling ko. Tapos ayan, guys, yung mga pictures na yan, guys, they are believed na si Saint Anthony ay nakapagaling ng ano nila. So for example, malayo yung kamag-anak nila, hindi pwede i-travel. So ang ginagawa nila, dinadala nila yung picture at pinapadikit yan sa gilid ng body ni Saint Anthony at naga-prayer sila for healing. So ayan, guys, hindi ko na video yung pag-touch ko, pero ang masabi ko lang sa inyo na pag-touch ko, I feel so blessed na nakatouch ako kay Saint Anthony, na noon talaga siya na nag-heal siya, guys, as in napaka-miracle ng lugar na ito. Grabe kataas yung pila sa Joe at saka sa Tang area niya. So hindi na tayo nakapunta doon. Dito lang muna, guys, for today's video. Bye bye.